I was waiting for the right time lang talaga. Actually, I was waiting for the right time lang talaga. Alam ko naman na hindi ko siya totally tinatanggal sa mga plans ko, pero gusto ko lang ma-feel na, alam mo yun, confident ako, kaya ko na siya talagang gawin ng buong-buo. Kasi kapag half-hearted ka, parang bitin siya lalabas and makikita siya talaga siya sa mata mo, sa kung paano mo ginagalaw yung katawan mo. So yun, everything I do kasi, laging 100%. So, hinihintay ko lang na sumakto lahat. Yes, clear siya talaga. So, very flattered naman ako. Every time naman na tinuturn down ko, like ko naman sinasabi sa manager ko na huwag kalimutan sabihin sa FHM na sobrang honored ako. Sobrang laking bagay rin for me. And mahirap rin for me na magsabi ng mga. Pero kasi talagang hinihintay ko lang talaga na sumakto yung timing. Kasi nga, sabi ko, sayang naman kung gagawa ko ng cover tapos hindi ko rin mabibigay ko ano yung pwede. So, at least ngayon, kung ano man yung suggestions nila, basta pagbibigyan ko sila kasi ako, nag-enjoy rin ako. And ready din naman ako. Ay, syempre, oo. Kasi, change image siya. At the same time, isipin mo yung family mo, yung mga tao sa paligid mo, kung okay na ba sa kanila, yung mga fans, kung ready na ba sila. So, ang daming meeting, ang daming heart-to-heart talk, bago ko talaga na-decide na ready na. Yung dad ko, syempre, siya kasi yung number 1 talaga na medyo hindi comfortable dun sa idea na mag-propose ako sa FHM. Pero, the thing with my parents naman, pag kinausap ko sila, hindi ka naman nila papahirapan as long as ma-air mo yung side mo ng klaro-klaro, maintindihan talaga nila. Then, after nun, supportan na sila sa'yo. So, parents, syempre family, immediate family members, and yung manager ko. Hindi pinagpaalaman, pero yun yung talagang sobrang kinausap ko. Actually, after niya ako yung heart-to-heart talk, bigla na lang ako nag-decide na ready na ako. Tapos yung kinagabihan, nangyari na yung meeting with FHM. I went on a really strict diet. Kasi before, gym lang ako, pero hindi kasi ako kumain eh. So, kahit ano kinakain ko, hindi ko talaga pinipili. Wala yung portions, basta lahat ng maisipan ko. Pero this time, syempre medyo mas healthy and dumating sa point, sumobra siya. So, nakakatawa, parang 1 week before the shoot, sobra ako kumakain as in half ng cake, 2 cups of rice a day. Sabi ko ako lang yata yung mag-photoshoot na swimsuit na lumalamon bago mag-shoot. Pero kasi kailangan ko kabulin. So, 4 days before the shoot, tsaka lang ako ulit nag-diet. So, all in all, mga 4 weeks. Yes. Kasi actually, yung build ng katawan ko talaga is malaki. Kaso, yung shoulders ko tsaka yung face ko, kahit anong mangyari, hindi siya masyado lumalaki. So, nung pumayat ako, sumobra siyang payat. And, syempre, hinahanap ng mga fans na medyo magkalaman ako kasi doon nila ako nakilala. So, syempre, kung anong gusto nila, yun ang ibibigay ko. So, medyo nagpanik ako ng konti. I guess so. I guess this is the most daring thing that I've done. And most, nakakagulat, I think. So, dahil sobrang laking step yung FHM, sobrang layo na sa mga ginagawa ko before, I think it's about time na mas maging open ako sa iba pang mga projects. So, why not? Pakagulatin ko pa kayo ulit next year. They're all happy for me. Doon naman ako thankful talaga. I'm surrounded with people na very positive. So, natutuwa rin po ako na nakikita ko sa followers, yung dami ng followers na parang in 3 days from 79K, naging 85K na yung Instagram ko, yung gano'n. So,
parang, of course, you can please everybody. Meron at meron mga susulpot na hindi nila gusto yung mga choices mo. Pero, I'm very grateful talaga dun sa mga maganda yung pagtanggap. And mas yun yung pinagtutuunan ko ng pansin. Kasi parang na-overpower niya eh. Kung ano man yung mga konting negang nakakarinig natin. So, worth it naman yung 4 weeks ng paghihirap ko. And yung kaba rin. Kasi syempre, ang tagal din eh. Ang tagal din talaga na napag-uusapan yung nagawa ako ng FHM. Tapos yun, ulong-sulong talaga. Ako, sinuzoom in niya yung buong cover. Tapos, actually, natawag na kami nun eh. Natawag na kami nun sa taping. Tapos sabi niya, wait na, check out ko pa yung love team ko. So, very supportive siya kasi, actually, bago ko lang yung cover, konti lang yung sinabihan ko. Sinikret ko talaga siya kahit sa mga friends ko, sa ibang mga family members ko. Pero si Mikael, isa na sa mga sinasabihan ko talaga. So, check na yung progress ko kung masyado bang pumayat or kulang pa ba sa muscle, yung mga ganun. Kaya malaking part din siya ng pag-prepare ko talaga. Nasa 9. Ano talaga, kumbaga masasabi ko na ginawa ko lahat ng workout na pwede kong isingit, lahat ng pag-aalaga sa sarili ko. So, by the time na mag-shoot na kami, parang alam ko na kung ano yung mga pwedeng gawin na gawa ko. So, doon nang galing yung mga parang nag-prepare talaga ako. Actually, kinilabutan ako. Una, hindi ko pa na-realize na lumabas na pala siya sa Instagram. May mga nagte-text ng bigla sa akin. So, sabi ko, anong meron? Bakit alam na nila? So, chinek ko yung Instagram. Tapos yun, sobrang refresh kasi kinakabahan ako. Siyempre, first time kong gumawa ng ganito eh. So, gusto ko malaman kung ano yung reaction ng nakararami. Kasi yun ang importante sa akin, siyempre, yung majority magustuhan nila. So, after that, kilig-kilig na lang talaga kasi very positive naman sa awa ng Diyos. Reaction ng mga tao. Ina-expect ko kasi since syempre medyo sexy yung shoot, parang sobrang seryoso nilang lahat. Pero sobrang fun ng shoot, sobrang light, ang bilis kasi lahat nagtatawanan, lahat nagkukwentuhan. Actually, parang naging close na agad kami, isang araw pa lang. Tapos, originally, 8 layouts lang siya. Tapos, dinoble nila. So, naging 2 set ng layouts ang nagawa para sa akin. So, siguro, dala-dala niyo yung environment na lahat nga nag-enjoy.